President Bongbong Marcos is now at his weakest. Ayon yan sa isang political analyst sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang administrasyon at pamilya. Makakabawi pa kaya si PBBM ngayong may mga panawagang bumaba na siya sa pwesto? Narito ang agenda report ni George Cahiles. Wala ng barbed fence, trailer o mga pulis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos resign. Para sa political analyst na si Lester Balmatero, patuloy na pinahihina si Pangulong Bongbong Marcos ng sunod-sunod na bombang sumasabog sa bakuran ng palasyo. Kabilang na ang mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zaldico. Di umano'y pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. Pagkadiskubre ng bilyong pisong pork barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. At paghina ng ekonomiya, bunsod ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa. No? Nitong mga nakarang araw, ang Pangulo na mismo ang nagbibigay ng update sa gumugulong ng mga investigasyon sa flood control scandal. No sacred cows anya na maging ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kasama na rin sa pinaiimbestigahan. Laglaga na raw ayon sa mga kritiko, pero para sa administrasyon, pagpapakita raw ito na sinsero ang Pangulo. Bagamat nang hihina, posible pa rin naman daw matapos ng Pangulo ang kanyang termino sa 2028. Kung hindi man siya mapaalis completely, no resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging siya, no? To some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Pero ang mga miyembro ng gabinete, iisa ang tono, tuloy ang serbisyo sa kabila ng eskandalo. Lagi nga ng Pangulo naman sinasabi sa akin na bagamat meron tayong kampanya laban sa korupsyon, dapat yung mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga nasasalanta ng iba't ibang mga disaster, dapat napoprotektahan pa rin sila, tuloy-tuloy yung serbisyo. Ang nararamdaman ng OFWs ngayon, of course, meron silang sama ng loob, sabihin na natin, dahil sa harap ng kanilang paghihirap ay pagkita ng halaga ng pera sa abroad, ay nangyayari itong mga katiwalian sa bayan natin. Pero merong pahatid na pag-asa ang administrasyon ng Pangulong Marcos kasi ang gusto naman ng mga OFWs ay merong investigasyon at may resulta yung mga investigasyon. Well, cool sila. Mas ninervous nga kami. Sila cool. They can take it. I have to admire them. Very, yung talagang, I think yung sinasabing if you throw stones at every dog that barks at you, you won't get there. But they're very focused. Naiinip sa resulta pero walang Marcos resign na maririnig sa mga business group. Maging ang mga lumahok sa trillion peso march sa People Power Monument. Wait and see daw muna. We want really a strong and decisive action from our government. Although we know that they're really doing their best. Pero kulang pa. We are actually challenging the president to do something more than just expressing yung anger niya dito sa corruption na to. Hindi ho sapat yung galit-galit lang eh. Ang kailangan po namin sa kanya ay kumilos. Pero ang tanong, makakabawi pa ba ang Pangulo mula sa kontrobersyang siya mismo ang nagsiwalat sa madla? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. May nakukulong na at his weakest pa. Ito naman ang buwelta ng Malacanang sa mga kritisismo laban kay PBBM. Muli ring tinabla ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga panawagang mag-resign na ang Pangulo. At his weakest? Ito ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin
at his weakest? Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi?